Ina-advance ko na yan kasi review na lang. Praise God. Oh. Diba, nagkamali siya sabi ko nga, nung saan ay may ginawa siya, dahil maganda ang kanyang asawa, sinabi niya na kapatid lang niya. Tapos nahuli siya ng hari na si Abimelech, na kung saan asawa mo pala yun eh. Sabi niya, hindi mo naman kapatid eh. Paano yan? Ano mo kami sa kasalanan? Paano kung oras na may gumalaw sa asawa mo? O di nagkasala pa kami. Kaya, minsan kasi, hallelujah, may mga decision tayo, yun nga sabi ko, na nagiging hadlang sa breakthrough mo. May mga bagay-bagay na minsan maling desisyon, minsan naman hindi mo dinidesisyonan. Yung maling desisyon, itama mo. Yung dapat mong desisyonan, hindi mo dinidesisyonan, gawin mo. Kasi paano ka makaka-breakthrough nang hindi mo ginagawa? Inaantay mo si Lord na kumilos, yung pala, inaantay lang ni Lord, kumilos ka. Oh, praise the Lord. Amen ba yon? Kaya mahalaga na kung saan ay matuto. Magbabad sa salita ng Diyos at sa pakikinig sa salita ng Diyos. Praise God. Ang desisyon sa buhay ay kailangan gawin habang may pagkakataon pa. Mahirap na kung saan ay kung kailan huli na, saka mo maaalala. Kaya nga sabi ko, nung sharing namin nung last Sunday, hindi tayo natuloy, nung last Sunday, yung sharing na sabi ko, isa sa mga katuwiran na dapat mong kalimutan at iayos. Sabi niyo ano yun? Yung salitang bahala na. Baguhin mo yan, yung salitang bahala na. Sabi niyo bakit? Dulo nun kapahamakan. Yung word na bahala na, ang dulo niyan kapahamakan. Pag hindi mo yan inayos, delikado. Pag oras na, ang katwiran mo, bahala na. Yung iba naman sabi niya, bahala na Diyos ng hapon. Kawawa ka pagdating ng dulo. Pag oras na hindi mo yan inayos. Amen? Maling desisyon yan. Maling desisyon yan. Praise God. Amen? Kasi ang dulo niyan, hindi mo na maiayos. Ang pinakamahirap sa lahat ay yung bagay na dapat mong desisyonan, hindi mo dinesisyonan. Sa dulo niyan, nako, parusa yan. Kailan ka magdi-decide? Praise the Lord. Ano pa? Yung total naman, naiintindihan ako ni Lord. Naku, kapahamakan yan. Yung naintindihan naman siguro ko ni Lord, Naku, kapahamakan yan. Ayusin mo yan. Sabi mo sa katabi mo, ayusin mo yan. Lakasan mo, ayusin mo yan. Praise God. The quality of your life is built on the quality of your decisions. Praise God. I repeat, the quality of your life is built in the quality of your decisions. Praise God. Genesis 26 verse 11, Amplified Version. Then Abimelech commanded all his people, whoever touches this man, Isaac, or his wife, Rebekah, shall without exemption but be put to death. Dahil doon nahuli sila, binigyan ng protection. Yun ang kagandahan naman, na ang Diyos na ito ay hindi marunong magpabaya. Minsan magkamali ka, yan ang kagandahan ng may relasyon sa Panginoon. At higit sa lahat, kagandahan na pati yung mga sinusundan mo, nag-response ng tama. Amen. Praise the Lord. Amen ba? Amen. Praise God. Kasi, di ba sabi ko, ang obedience may long-lasting effect. Because of Abraham was obedient unto God. Ano yun? Pati si Isaac na kanyang anak ay nakinabang sa pagsunod ni Abraham na kanyang tatay. Kaya nga ayusin mo ang response mo. Bakit? Pati yung mga sumusunod na henerasyon sa iyo ay makikinabang din. Praise the Lord. Amen ba yun? In spite of his decision, the Lord still protect them. God's blessing include protection. Praise the Lord. Mahalaga yun. Anong ginawa ni Isaac at the time? Even though famine time, crisis time, praise God, at binigyan siya ng instruction, sabi ko nga, pinakamasarap sa lahat, even though famine or crisis time, ang naririnig mong boses ay boses ng Diyos. Amen. Famine time, ang naririnig mo na instruction ay yung sinasabi ng Panginoon. Amen. Sa oras ng problema, sino ang naririnig mo? Pag may problema sa pinansyal, sino ang naririnig mo? Yung Bombay?
Pag may problema sa sakit, sino ang naririnig mo? Yung doktor? Pag may problema, saan? Sa anumang mga bagay, ano ang naririnig mo? Mahalaga yun. Praise God. Kaya anong ginawa ni Isaac? Ito, ang magandang pag-usapan natin talaga, anong ginawa ni Isaac? Kasi anong gagawin mo during crisis time? Ano ang gagawin mo? Verse 12. Verse 12. Yeah. Ba't nagkaganyan yan? Yan. Genesis 26:12 yan. Genesis 26:12. Verse 12. Ayan. Lahat ng mga lalaki ang magbasa. 1, 2, 3, go. Wala bang lalaki rito? Ang sabi ko, lahat ng mga lalaki magbasa. 1, 2, 3, go. Mambiro. Ang liwanag naman nun, di pa tapos eh. Nawala. Okay, sige. Mas maayos ng basa. Mga babae. 1, 2, 3, go. Isaac planted crops in the land, and the same year reaped 100-fold, because the Lord blessed him. Yun, praise God. Ang gandang, napakagandang pag-usapan ito. In crisis time, pinakamagandang pag-usapan ito. Kung ano kasi, kung gusto mong maka-breakthrough at matapos ng tagtuyot, ay matutunan mo itong prinsipyong ito. Hanggat hindi mo matututunan ang prinsipyong ito, huwag kang umasa na makaka-breakthrough ka. Hindi yan panunumpa, kundi yan ay katotohanan. Praise the Lord. Hello, amen. At that time, ang kabuhayan ng tao ay agricultural. Agricultural, alam nyo naman yon. Pagsasaka. Kaya mahalaga at that time ang tubig. Pero kahit na may tubig, kung wala kang gagawin, katulad ng ginawa ni Isaac. Si Isaac, anong ginawa niya? He planted crops in that land. And the same year, reap 100-fold. Pinakamahalagang prinsipyo po ito ng breakthrough kung gusto mo. Ano yon? Yung pagtatanim. Praise the Lord. Mahalaga po ang prinsipyong ito dahil pag natutunan mo to, tandaan mo, praise the Lord, hallelujah, may aanihin ka pag ikaw ay marunong magtanim. Amen. Ang magsasaka, hindi yan, anong tawag dito? Hindi mo yan madi-discourage. May mga time, may mga taon na hindi maganda ang ani. May time na maganda ang ani. Pero hindi sa lahat ng taon, merong magandang ani. Minsan naman, ang ganda ng aanihin, biglang binagyo. May mga nangyaring ganyan. Ang ganda ng ani, aanihin na lang, biglang binagyo, na-wipe out. Masakit sa kalooban yun. Masakit sa kalooban yun. Pero hindi yun darating, hindi sa isip nila, papasok sa isip nila, next year, hindi na nga lang kami magtatanim. Okay, sa susunod na nga, hindi na nga lang magtatanim. Total naman, babagyuhin din lang naman. Wala sa vocabulary nila yung ganong prinsipyo. In spite of yung dilubyong nangyari, still ang nasa isip nila magtatanim. Another thing na mahalaga sa magsasaka, sabi niya yung binhi. Yung binhi. Naintindihan niyo ba? Kahit hindi ka naman siguro magsasaka, alam mo pa rin to. Yung binhi. Never ng isang magsasaka, kinain niya ang binhi. Ewan ko kung may kakilala kayo na ang magsasaka, kinain niya yung binhi niya. Nagka-arthritis, munggo kinain yung binhi. Yung binhi. Yung binhi. At saka ang binhi, yung pinaka-the best, yung una na yun ang pinaka-the best na binhi. Hindi kinakain ng magsasaka yun. Alam niyo yun, nakahiwalay yun. Nakahiwalay yun. At kahit na ano pang mangyari, kahit na ano pang krisis, hindi gagalawin ang binhi. Mahalagang mga prinsipyo ng mga magsasaka kung bakit sila nakakaani. Praise God. Amen ba? Amen. Praise the Lord. Kaya nga, pag ito hindi mo rin natututunan, andahan mo. Naku, paano ka makaka-harvest? Kasi nakalagay dito, si Isaac planted crops. Ang dulo, the Lord bless him.
Walang nakarinig. Isaac planted crops. Praise God. Dulo, the Lord bless him. Ano ang key? Bakit siya binless? Sumunod. At saka may ginawa siya. Ano yung ginawa niya? Ano yung sinunod niya? He planted crops. Praise the Lord. Hallelujah. Ha? Alin? Hindi ako nakikita sa camera? Asa. Gusto ko kasi close up kay Joey. Praise the Lord. Ayan. Saan ba ako doon? Hallelujah. Kaya nga, yung mga prinsipyo ay mahalaga para maka-breakthrough ka. Pag ginawa mo, may magandang mangyayari sa'yo. Pag hindi mo ginawa, huwag kang umasa. Tama? Meron, nasubukan mo na bang magtrabaho? Sumweldo ng walang trabaho? Masyado kang sikat kung sumweldo ka na wala kang... Meron din yung mga yung mga ghost employee. Ghost yun. Gusto mo bang maging ghost? Gusto mo bang maging ghost? Praise the Lord. Mahalaga yun. Praise the Lord. Amen ba yun? Kaya ang pagtatanim ay hindi yan pwedeng alisin sa buhay ng bawat isa, lalo na sa mga gustong maka-breakthrough. Amen. Praise God. Amen ba? O di kanina, yung binasa natin sa Proverbs. Proverbs 3:16. Ano yan? Right hand, long life. Right hand, long life. Left hand, riches and honor. Right hand. So gusto ng long life? Amen. Right hand. Right hand. Long life. Long life. Praise the Lord. Hallelujah. Left hand, riches and honor. Yan. Right hand and left hand. Mahalaga yun eh. Mahalaga yun eh. Biruin mo. Gusto mo yun? Dito, haba ng buhay. Kasi aanhin mo na haba ng buhay na wala rin namang pinrolong ang suffering mo. Ang hirap nun. Kaya yung iba nagpapakamatay. Kaya dapat pareho. Tama? Praise the Lord. Ang pagpapala, ang nagbibigay niyan ang Diyos mismo. Hindi dahil sa katalinuhan mo, ang Diyos din mismo. Praise God. Dapat nagtatrabaho. Pinag-aralan natin yung 3T's, di ba? Gusto mong maka-breakthrough, yung toil, yung magtrabaho. Toil. Magtrabaho. Praise the Lord. Ano yun? Magtrabaho. Praise the Lord. Amen? Pero tatandaan nyo, hallelujah, huwag niyong ibigay ang buhay nyo sa trabaho nyo. Dahil hindi ang trabaho nyo ang namatay sa krus. Hindi yan nagbigay ng buhay sa iyo. At tatandaan nyo, praise God, pag nagtrabaho ka, ibigay mo yung best mo. I-reward ka rin doon. Pero hindi po pwede na ipagpapalit mo ang trabaho mo sa Diyos mo. Sabi nyo bakit? Isa pa. Anumang laki ng kumpanya, bumabagsak, lalo na ngayon. May mga nabalitaan ba kayo na kung saan merong Jack and ba yung isa na food chain na nagsara? Ang dami pala niyan. Nabasa ko yun sa Google. Ang dami pala niyan. Worldwide yun. Nagsara. Tapos ngayon may magme-merge na naman ng mga big companies nagme-merge. Meron pang isang restaurant, nakalimutan ko yung pangalan. Maganda naman ang income pero biglang magsasara na. Praise God. Hallelujah. Hindi control ng mga company ito, na kahit anong taas mo na magsasabi sila na hindi na sila babagsak. Hello? Amen. Praise God. Lalo na end times talaga. Glory to God. Pero ang paglilingkod sa Diyos, sa church, alam mo, kahit maliit na church, ikumpara mo sa malaking kumpanya, mas may buhay ang church. Amen. Mas may buhay ang church. Amen. Bakit? Ang source nito, ang Panginoon eh. Amen. Praise God. Noon may malala. Tingnan nyo yung Bangko Pilipino, subok na matibay, subok na matata. Pero bumagsak. Bagsak yan.
PCI Bank at the time, ang laki ng PCI Bank ha. Equitable Bank. Meron pa ba equitable? Pero hindi na, kung meron man, hindi na ganun kalaki. Hindi na, ha? Nagme-merge. Praise the Lord. Amen? Oh, yung Antibay na pinagtrabahuan ng ninong ni Charmaine, nagsara. Nawala ang tibay nung pumasok si Bishop Larry. Praise the Lord. Hallelujah. Pero ang church, nasa Matthew 16, even the gates of hell will not prevail. Amen. Hindi pinag-uusapan yung dami. Amen. Praise God. As long as church. Praise God. Hello, amen? Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At ang pagpapala mo, praise the Lord, ay nakabase sa Panginoon. Pero ang dapat, yung prinsipyo, matutunan mo. Purihin ang Diyos. Dahil pag natutunan mo ang prinsipyo, hindi ka mabibigo. Kaya dapat maging disipulo ka. Ang requirements ay dapat maging disciple. Ang totoong nakakilala sa Panginoon ay dapat maging disciple. Sino ang tinutukan ni Jesus? 12 na disciple. Na later, naging apostle. Yung hindi nagpatutok at sumunod na laglag, ano ang pangalan? Hindi nyo alam? Hindi nyo alam anong pangalan? Hindi Joey. Ano ka? Ano ka, Bong? Ano ka, Bong? Pambihira. Judas, ikaw, Bong, Pambihira. Mali yung bulong mo eh. Sabi mo, Joey daw. Pambihira. Salbahe. No? Oh, sabi ni Bong, Joey daw sabi ni Bong. Praise the Lord. Kaya nga, Joey Iscariot. Ayos Okay. Ayos Praise. Salbahe kayo. Binigyan nyo ng apelido si Joey Iscariot. Praise the Lord. Kaya tingnan mo, dapat, kung talagang gusto mong maranasan si Lord, nagpapadisciple ka. Ang totoong nakakilala, may buhay na walang yung nagpapadisciple. Praise God. Kaya nga, be a disciple. Magsabi na amin yung gusto maging disciple. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya, sabi ko nga noon pa man din, na ang unang lesson na dapat matutunan ng disciple, kung gusto mong disciple, ay the first lesson that you have to learn is what? Obedience. Matthew 28, 19 and 20. Praise God. Obey all my commands, my commandments, and lo, I am with you up to the ends of the earth. At anong dapat? Disciple. Itong dapat na disciple, pag gusto mong magpa-disciple, 6 to. 6 P's, not 4 P's. 6 P's, not 4 P's. Ano yung number 1 na P? Ano yung number 1 na P? Pakibasa. 1, 2, 3, go. Pakilakas. Pag disciple ka, hindi mo i-compromise ang pagsamba mo. Hindi mo kaliligtaan ang pagsamba mo. Ang totoong nakaranas ng kaligtasan ay hindi, praise the Lord, ipagpapalit ang pagsamba. Praise the Lord. Amen ba yun? Hallelujah. Glory to God. Kaya, hindi ka lugi pag sumamba ka. Amen. Praise God. Hindi ka lugi pag pinanindigan mo ang pagsamba mo. Amen. Amen. At pagsamba, hindi lang linggo. Amen. Dapat Lunes hanggang linggo. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Yung corporate worship ang Sunday. Pero Monday to Saturday, ay individual yan. Nasa iyo yun. May pangalawa. Pakibasang pangalawa. Tingnan nyo. 1, 2, 3. Lakas. Ano? Praise God. Hindi po pwedeng sabihin mo, hindi ako marunong manalangin. Hindi. Ang disciple ay marunong sumamba, pero hindi lang sumasamba, nananalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Amen. Pag ang isang tao hindi mo kinakausap, bakit? Bakit? Pag hindi mo kinakausap ang isang tao, Bong, bakit?
Hindi mo siya type lang? Ha? Hindi mo lang siya type? Ganun lang? Ha? Ganun lang? Hindi mo lang siya type kaya hindi mo kinakausap? Ha? Ano, Joey? Mas maganda sagot mo kaysa kay Bong. Ha? Ginantihan ka niya. Ginantihan ka niya. Bakit hindi mo kinakausap? Galit may tampo. Galit may tampo. In short, ay ano, hindi ayos ang relasyon. Hindi ayos ang relasyon. Kaya pag hindi ka nananalangin, galit ka kay Lord? May tampo ka kay Lord? Sira ang relasyon mo kay Lord. Kasi pakikipag-usap eh. Kaya nga sabi ko, prayer is talking to God. It's not untalking to God. Oh, praise God. May pangatlo, pakilakas. 1, 2, 3, go. Wala? Wala pangatlo? Ano? Oh, hindi ko natatanungin yung katabi mo. Mas maganda ikaw na mismo. Praise God. Yung sasabihin, wala akong time, hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Praise God. Ang totoong disipulo, at kung gusto mong maka-breakthrough, involve mo si Lord sa buhay mo. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba yun? Amen. Dapat nagbabasa. At hindi pwedeng inconsistent. Dapat consistent yan. Amen. Pagsamba, kahit may nararamdaman ka, sumamba ka pa rin. Amen. Kahit may sakit ka, mag-pray ka pa rin. Lalo ka nga dapat mag-pray kung may sakit ka eh. Magbasa ka pa rin. Praise God. Yung pagsusulat ng devotion nung nagkasakit ako, yun hindi ko magawa. Kasi nanginginig ako talaga. Hindi ako makapagsulat ng ganyan-ganyan. Nung na-COVID ako. Kahit ang gawin mo, hindi ka makakapagsulat talaga. Nanginginig kang ganun. Nung na-COVID akong ganyan. Hindi mo talaga kung ayaw nyo maniwala, subukan nyo magpa-COVID. Subukan nyo magpa-COVID. Yung Delta, Delta yun na ganyan. Kaya, kahit pa, masama pakiramdam ko, di lalo ka magbasa. Bakit? Salita ng Diyos, nagpapalakas eh. Oh, praise God. Number 4. Basa, 1, 2, 3, go. Oh, praise God. Tinagalog ko yan para maliwanag. Kaninong tinig lang ang naririnig mo? Hindi ko po naririnig si Lord. Narinig mo na ba ang boses ng demonyo? Sige, pwede yan. Joey, total naman, minsan-minsan lang. Oh, anong bulong niya sa'yo? Anong bulong? Anong bulong ni Joey? Ano sabi? Alingaw-ngaw? May naririnig kang alingaw-ngaw? Ha? O, dati, ngayon, wala kang naririnig ngayon? Pag nasusobran, kailan yung may nasobra? Nung isang araw. Praise God. Dati pa. Oh. Praise God. Kasi may mga bulong yan eh. Minsan, sige, okay lang yan. Minsan lang. Joey, okay lang yan. Magsigarilyo ka. Tago ka lang. Tago ka lang. Minsan may mga ganon, di ba? May ganong mga bulong. Tama? Nasusunod mo ba yung bulong? Hindi. Oh. Pero narinig mo yung bulong. Hindi mo sinusunod. O, hindi, ang tanong ko, narinig mo. Kung yung ganong bulong, kanino kaya galing? Sa demonyo siguro. Kung narinig mo ang tinig ng demonyo, bakit ang tinig ng Diyos hindi? Kasi may dikta yan eh. May dikta yan eh. May dikta yan. Ewan ko kung madalas yung narinig to. Sabi niyo ano? Kamu nang umaten. Kamu nang umaten. Kamu nang umaten. Ba't ka nakatawa, John? Walang biro yan. Walang biro yan. Praise the Lord. Kaya nga, marunong makinig sa boses ng Diyos na saan makakapagbigay sa iyo yan ng katagumpayan.
Unahin mo yung dapat mong unahin. Ganyan ang disipulong totoo. Praise the Lord. Amen. May number 5. Malakas. Lakas. Praise God. Di po pwedeng isa-isang tabi yan. Di po pwedeng isa-isang tabi yan. Praise the Lord. Maglingkod ka ng tama. Tandaan mo, maglingkod ka ng tama. Maglingkod ka ng maayos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Hello, amen ba yun? Praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Kailan po ako nag-full time sa trabaho? 1994. 1994. Praise God. Ilan taon na yon? 31. No. 94, 6, 25, ano yun? 6, 2,000 plus 25, 31 years, tama. 31 years. Kala ko nagkamali ako. 31 years. Grabe ang Diyos na ito. Hallelujah. Hindi nagkulang sa amin until now. Hindi nagkulang sa amin until now. Ang kumpanyang pinaglilingkuran ko, ang kumpanya ng Panginoon. Kung ayaw niyong maniwala, hindi ko kayo pipilitin. Pero kailanman hindi nagkulang sa amin ang Panginoon. Si Pastora, anong year ka nag-full time? 1998. Praise God. Ilang taon na yan? 27. Tama ba yon? 27. Hallelujah. Kailanman hindi nagkulang. Hello, amen ba yon? Praise the Lord. Maraming mga nangyari sa church. Maraming nang-iwan sa church. Parang ngayon. Maraming nang-iwan sa church. Pero hindi nagkulang ang Panginoon. Nagpapatunay lamang na hindi sa tao nakasalalay ang ekonomiya ng isang totoong naglilingkod sa Diyos. Yung mga imang umaalis, ang nasa isip nila, sila ang source. Pero hindi totoo yan. Praise the Lord. Hello, amen ba yun? Bakit ko sinasabi ito? Just to challenge you and encourage you. Hindi ko sinabing huwag na kayo magtrabaho. Magtrabaho kayo. Hanggat, alam nyo, magtrabaho kayo hanggat gusto nyo. Parang ganito, mabuhay kayo hanggang gusto mo. Praise the Lord. Hallelujah. But the thing is, kahit nagtatrabaho ka, huwag kang makakalimot na maglingkod sa Panginoon. Pero huwag lang yung basta tira-tirang paglilingkod. Kailangan the best na paglilingkod. Bakit? Magdadala sa iyo ng pabor sa Panginoon. Amen? Sabi ko nga, nagtatrabaho ko, hindi ako nakapag-abroad. Tatrabaho ko, hindi mo nakapunta ng Visayas. Hindi pa ako nakapunta ng Visayas. Nagtatrabaho ko, Visayas, Mindanao, hindi ako nakapunta. Praise the Lord. Pero naglingkod ako sa Panginoon. At least Luzon, Visayas, Mindanao. Isang beses sa Mindanao. Sa Sorsogon, Surigao. Praise God. Sinasabi ko hindi yabang. Huwag niyo ako ma-misinterpret. Yabang. Nakadosing bansa na ako . Salamat sa Panginoon. Bakit? Just to encourage you. Amen. At ugali ko rin po. Hindi ako ganyan kuripot. Hindi ko ugali yun. Praise God. Kahit na dulo na yan, hindi ako takot na ibigay lahat yan basta't sinabi ng Panginoon. Praise God. At hindi ko kinukulangan ang tithes ko. Maging offering ko. Why? Alam ko na yun ang magiging bunga nito. Praise the Lord. Amen? Kasi pag oras ang ginawa mo yun, sisingilin ka rin . Praise God. Number 6. 1, 2, 3, go. Parang may nabulol yata. Ulit. Kasama yan sa 6 P's. Praise God. Yan yung mga bagay na tatanim mo. Si Isaac nagtanim. He planted crops. And ano yan? Yung last na salita nun, and God blessed him. Bless them.
Gawin mo to, God will bless you. Ito ang tanim mo. Kasi bakit? Meron kang dito may pagtatanim ka ng oras dito, ng panahon. Sumamba ka, manalangin ka, magbasa ka, makinig ka, maglingkod ka, magbigay ka. Praise God. Tanim mo yan, ayusin mo yan, ibibless ka ng Panginoon. And God will bless you. Andyan ba kayo? Hindi po pwedeng ihiwalay mo pwede bang yung 1 to 5 na lang, huwag na yung number 6? Hindi. Kasi kung pera ang gusto mo, pera rin ang i-release mo. Oh. Hindi, mapagmahal naman ako, pwede ba pagpalain na ako ni Lord? Hindi, pagdating sa financial din ang i-release mo. Financial din ang i-release mo. Praise the Lord. Hello, amen? Praise the Lord. Ako, nag-expect ako ng breakthrough rin. Bibigyan tayo ng Lord ng bagong lugar. Salamat sa lugar na ito na kung saan napakabuti ng ACC sa atin. Pero it's time now na talagang hanap din tayo ng lugar kung saan bibigyan tayo. Alam niyo, isinid natin yung mga upuan. Last week, Sabado, Linggo, ilan lang kami rito. Nagtrabaho, praise God. Kahit senior na yan. Si Bong naiika-ika. Mas senior pa yata sa akin yan. Si Joey, nagbuhat. Sabi, sinong kapartner? Si CJ. Sabi sa amin ni CJ, Lolo, ginugulangan po ako ni Kuya Joey. Pag nagbubuhat po kami, binibitawan po niya. Sabi ko gano'n, bakit? Ano yan? Pagpababa po kami sa agdan, nang kakain, sino nasa doon, sa naunang bumaba? Siya po, ikaw nasa taas. Di ko ikaw ang bumitaw, di siya kawawa. Sabi ko sa susunod, na pag oras ng gano'n siya, bitawan mo. Hindi ko sinabi yun. Hindi ko sinabi yun. Praise the Lord. Ilan lang kami? Pambihira. Habol, hininga ang pagod. Kaya pati nung Sunday, sabi ko, hindi na rin kayo rin ang pawal ko, pati si Jester. Pero, sa akin ay hallelujah. Kanina una kami dalawa ni Joey tuloy, ni CJ. Tapos yung iba, may kanya-kanyang ginagawa, nagwawalis. Ako nagmamap. Si CJ, tapos may iwa. Dalhin natin yung ibang gano'n. Bakit? Paglilingkod sa Diyos yun. Di man ako makita ng tao, alam kong kita ng Diyos yun. Pagsisimulan yun. Praise God. Pag hindi may nayos ang paglilingkod mo, lahat ng to, yan ang isid mo. Lahat yan. Pagsamba, pananalangin, pagbabasa, pagtatamad-tamad ka magbasa, tapusin na natin yung katuwiran, malabo mata ko. May paraan dyan. Magsalamin ka. Pag malabo pa rin, doblehin mo salamin mo. Praise God. Hallelujah. Mahina pandinig ko. Magpagawa ka ng hearing aid. Bluetooth na lang. Tapos itodo mo yung volume. Praise the Lord. Hallelujah. Ito yung mga bagay na kung saan itanim mo. Ewan ko lang kung hindi ka aani. Sige na. Tapos na, okay na, Joey. Okay. Kanina pa siya hirap na hirap Gaganyan siya tapos. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Pagdating din sa pera, praise the Lord. Itodo mo rin. Praise God. Yung mga natin, yung mga upuan natin, sinid natin. Medyo nahiya nga lang ako Kasi siyempre, bukod sa marumi na yon, ay medyo manipis na rin yon. Praise the Lord. Si Bishop Larry, tapos sabi ko kay Bishop Larry, bro, pasensya ka na kasi medyo mahina na yan. Tapos yung iba, kiniskis ng gusto yan, ng sunrock. Sabi niya, kaya nabutas. Sabi niya gano'n. Hindi, huwag sunrocks ang gagawin niyo. Sabi niya, tapos hindi, medyo na yan. Sabi ko, pag hindi kaya at medyo mataba, sabi ko gano'n, doblehin mo na lang. Ginanon nung isa niyang kasamang nagbubuhat o gano'n. Sabi niya, sabi ni Bishop Larry sa kanya, sabi niya, Bishop, mas matibay itong upuan nila kaysa doon sa atin. Pambihira Pambihira. Katuan-tuwa sila. Praise God. Ako'y naniniwala kasi na pag nagtanim ka, may anihin ka. Praise the Lord. Amen.
Sabi nung isang pastora rito, na isa sa pinagbigyan ng, sabi niya, nilinis po namin, tumibay. Bakit? It doesn't mean. Bakit? Hindi na ba dadami? Hindi, dadami tayo ulit. Dadami tayo ulit. Bakit? Maliwanag eh. Meron tayong kasiguruhan eh. Isaiah 60:22, the smallest family will become 1,000 people. Praise God. Hello. Amen? Dami tayo ulit. Bakit pinamigay ang upuan? Kasi bago ang upuan. May tira ka dyan, mga 50 siguro o 60. Ewan ko kung hindi ko nakaalam kung either may 50 o hindi, walang sandaan yun. Walang sandaan yun. Praise God. Kasi yung ibang tira doon, hindi atin. Hindi atin. 50 siguro or 60. At the most, 60. Or ewan ko kung may 50. Something like that. Bakit? Bibili ng bago. Yung mas matibay na. Kasi pag yung dati at si Joe yung paupuin mo, baka bumagsak siya. Kasi medyo ano yun. Oh, hallelujah. Kasi isid mo yan, pag itinanim mo yan, may aanihin ka. Mas marami kang itinatanim, mas marami kang aasahan na aanihin. Praise the Lord. Amen? At ang kagandahan nga, mas marami kang tanim, hindi ka man umani doon sa iba, aani ka sa ibang bagay na tinanim mo. Kaya nga ang pagbibigay, huwag mong i-withhold yan. Bakit? Sino ang iyong, sino ang pinahirapan mo? Sarili mo rin. I repeat, when it comes to finances din ang itatanim mo. Don't speak breakthrough nang hindi ka marunong magtanim ng financial. Kaya itong 6 na ito nga pagsamba, pananalangin, pagbabasa, pakikinig, paglilingkod, pagbibigay. Praise the Lord. Hello, amen? Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Pati yung isinid na rin natin, lahat ng mga aircon na dati. Bakit? Naniniwala tayo, sa susunod naman, na nagkaroon tayo ng lugar. Hallelujah. Split type na lahat ng kukunin nating aircon. Praise the Lord. At saka inverter. Praise God. Amen? Kaya ba? Oo, kayang-kaya. Pambihira si Bong, kayang-kaya magbigay ng isang split type. O tamo, nabulunan. Sabi niya, biglang nabulunan. Kaya ba yun, Bong? Sigurado ka? Dinig niyong lahat, isang magbibigay siya. Dinig niyong lahat. Dinig niyong lahat. Hindi ko siya pinilit, kinanong ko lang siya. Di ba? Kayang-kaya. Bakit? Hindi, wala tayong dapat nandun eh. Bakit? Praise the Lord. Hallelujah. Mas maganda ang binhi, mas maganda ang ani. Hallelujah. Amen? At pag ito inihandog mo sa Panginoon yan, itanim mo yan, alam mo kung anong mangyayari? Tuloy natin ang pagbasa. Kaya magbasa ngayon ng saganang sagana at masayang masaya. Verse 13, 1, 2, 3, go. Ngayon, tatamarin ka bang magtanim? No. Lugi ka bang magtanim? No. Praise the Lord. Tandaan mo, yung 6 na yun. Pagsamba, panalangin, pagbabasa, pakikinig, paglilingkod, pagbibigay. Iyan ang kapalit. Praise God. I-withhold mo, babalikan ka. Withhold your tithes and offering, babalikan ka. Bakit? May sumpa yun eh. Maliwanag ang Bible eh. Pero, pag hindi mo withhold at talagang buong puso mo rin binigay, ang mangyayari yun, damen. Kaya nga, basahin mo to ngayon, palitan mo ng pangalan mo. 1, 2, 3, go. Praise the Lord. Hallelujah. At least pangalan mo, sinabi mo. Yung iba nga, binuo pa. Pero okay lang yun. Kasi gawin mo yan. Pag ginawa mo, hallelujah. Lugi ka ba? Hindi. Praise God. The man became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Sa totoo lang, tanong lang, ng buong puso, sinong gustong yumaman dito? Pakipot pa yung iba, di ba? Praise the Lord. Lahat gusto eh. Tama? Ako gusto ko. Bakit? Mas magagamit ko para sa kalahatian ng Diyos. Bigyan ako. Hallelujah. Lagi ko dinideklara na kung saan. Di ba may declaration? Ano yung declaration? 4 na declaration yon. Pag oras na after yung sa disciples declaration, yung 4 na yon, na that I am destined to be blessed, I am destined to multiply, I am destined to overcome, I am destined to become a blessing unto others.
I want to become a blessing unto others. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Glory to God. Hallelujah. Purihin ang Diyos na buhay. Okay. Verse 14. He had so many flocks and herds and servants that the Philistines envied him. Intindi nito. Ano yan? Ang dami daw ni Isaac ng mga alagang hayop po. Oh. Praise God. Ang dami niya sa Tagalog. Ang dami niyang hayop na. Pangit no? Oh. Pati servant Oh. Anong nangyari? Siya ay ng mga kinainggitan ng mga Philistines. Mga Pilisteo. Kinainggitan siya. Gusto mo pa bang yumaman? May mainggit sa'yo. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Praise the Lord. May mainggit sa'yo, sa totoo lang. Sa maniwala ka sa hindi, may mga nakabantay na mata sa'yo. Minsan nga, pati yung suot mo, pumunay. Amen. Tatawa nga ako Dahil minsan, pag oras na, siyempre, pero mga kaibigan lang to. Titignan yung mula ulo mo, hanggang talampakan. Sabi nyo, yung sapatos na yun. Klase talaga. Kaganunin ka. Saan hawakan ng bracelet ko? Manang naman. Di lalo na, nagpalit ako ng kulay. Ganyan. Kala nila, gold. Pero itong dalawang to, tsak alam to kung ano to. Alam to? Alam mo? Alam mo to? Ano? Hindi mo yan. Hindi mo yan. Hawakan mo to, ang bigat. Totoo to. Totoong magnet. Totoong magnet. Yung ganyan, may demo yan. Pwede kang ganyan gano'n. Totoong magnet. Praise God. Kaibigan. Hallelujah. Praise God. Kinainggitan siya. Kinainggitan. Sino? Si Isaac. Why? Hallelujah. Kasi bakit? Pagkatapos niyang magtanim, pinagpala siya. Maliwanag Maliwanag. Amen? He planted crops and that same year reaped 100-fold. Glory to God. Kaya nga, walang naghirap na totoong nagbibigay ng tithes and offering ng totoo. Wala. Sabihin ko sa'yo, wala. Praise God. Hallelujah. Basta't gawin mo ng buong puso, Praise God. Hallelujah. May pagsubok. Pero may solusyon. Growth is the only evidence of life. The tiny seed knows that in order to grow, it needs to be dropped in dirt, covered with darkness, and struggled to reach the light. Yung seed na yun kasi, matindi yung seed na yun. Ibabaon mo yun, dumi yun. Pero yung bit-bit nun, yung anong tawag nun, yung bubuhati nun, makita mo yung buto, di ba pag tumubo yun, bubuhati niya yung lupa. Naintindihan niyo ba sinasabi ko? O hindi pa kayo nakakakita ng buto na tumubo? Di ba? Iangat niya, kahit ano, di ba? Iangat at iangat niya Ang matindi pa nga Ang matindi pa nga Tingnan niyo. May nakakita na ba kayo na pader o kaya bahay? Tingnan niyo. Ang bahay pag itinayo, pag maitatayong building, hindi yan tatabihan ng puno. Pag may itatayo yan, anong gagawin? Papatayin yung puno. Bakit? Ano sa palagay niyo? Alam mo yon, Brother Ray, bakit? Kahit nabuhos, sisirain niya. Bakit sisirain yung flooring? Nag-grow. In short, bakit nag-grow? Kasi buhay. Tingnan mo yung katabi mo, nag-grow ba yan? Baka hindi yan buhay. Pag buhay, ay kahit anong tibay nung flooring, iaangat niya. Bakit? Buhay. Buhay ba ang pananampalataya mo? Kasi, kung walang nangyayari, baka ang faith mo baka hindi buhay, patay.
Pero pag buhay ang faith mo, kahit anong tindi pa nung pader, iaangat niya yan. Sabi ko, kahit buhos pa yung flooring, iaangat niya yan. Bakit? Buhay ang pananampalataya mo. Pag buhay ang pananampalataya, praise God. Amen ba? Kaya yung seed na itatanim mo, iaangat niya yun. Lalabas at lalabas yun. Maliit lang yung seed na yun. Praise the Lord. Amen? Growth can be painful, but nothing is as painful as staying stuck somewhere you don't belong. The head grows by taking in, but the heart grows by giving out. Ganda naman nito. Praise the Lord. Ano yan? The head grows by taking in, but the heart grows by giving out. Don't go through life. Grow through life. Praise God. Amen? Hindi ko naintindihan. I-google mo na lang. Praise the Lord. Hallelujah. Don't go through life. Grow through life. Praise the Lord. Hallelujah. Amen ba yun? Praise God. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 7, baka pa natin ng verse. Let your roots grow down into Him and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Yan yung sinasabi ko kanina. Di ba? Pag yung ugat ng puno, iaangat niya yung kahit semento pa yan. Bakit lumalago? Bakit lumalago? Buhay. Ang faith mo, pag buhay, lalago ka. Hindi ka pwedeng manatiling ganyan. Pero pag hindi lumalago yan, in short, yung faith mo ay hindi buhay. Pag hindi buhay, di patay. Hello. Amen ba yun? Praise God. Hallelujah. 5 mindsets for success. Mabilis lang to. Dito ako magtatapos. 5 mindsets for success. Praise the Lord. Mabilis lang to. 5 mindsets. Number 1 mindset. 1, 2, 3, labas. Grow. Sabi mo nga sa katabi mo, grow. Grow. Lakasan mo, grow. Praise God. Ito yung mindset na grow. Lahat ng bagay pwedeng matutunan pag lumalago ka. Hindi mo pa kaya sa ngayon, aralin mo. Praise the Lord. Amen ba yun? Ang ginawa nila, Jester at saka ni Bong, yung binaba ito. Pinagmamarkahan ni Sherman dito. Kaya yan, ayos. Yung pala yung dulo hindi markahan. Patay. Kaya pati nung linggo, paano to? Lumabas ang lumabas sa kabila ang labas ng tunog. Akala daw ni Ambe, kala daw niya ngongo, galing ni Bong, pambihira sa labas lumabas yung sa kabila lumabas. Pambihira. Ayan, may mga picture sila. Ito, may mga picture sila. Ito yung mga picture nila. Bakit si Joey walang picture? Ginulangan kasi si Jay eh. And then, praise the Lord. Tingnan mo si Vilma. Kaya naman tuloy siya nagkasakit kasi nandito siya na problema nung linggo. Tingnan niyo tuloy. Tingnan mo. Yung forma niya. Kaya ang daming contribution ni Shermaine. Magkukuha ng picture dito. Ang taray dito. Sabi, kasi ang gulo rito eh. Sabi, paano kayo matatapos to? Kung nandito lang kayo, Sabado, Linggo yun. Oo nga pala. Meron naman pala si Joey, Ayan, pinakialaman ni Joey. Ayun, nagkagulo-gulo yung wire, Praise the Lord. Kaya, yung growth mindset, pag hindi mo alam sa ngayon, di aralin mo. Normal lang ang magkamali. Ibig sabihin, pag nagkamali, may progress ka. Praise God. Hello, amen ba? Kaya growth mindset yun. Hallelujah. Number two. Pakibasa. 1, 2, 3, go.
Number two. Number two. Two. Ha? Naglalag? Number two is gratitude mindset. O, alam niyo naman yung gratitude. Matutong magpasalamat. Praise God. Hello, amen? Isa, para magtagumpay ka, hindi lang yung growth mindset. Learn to always thank everything. Thank God for everything. Praise God. Hallelujah. Amen ba? Hallelujah. Pasalamatan mo. Imbis na reklamo, subukan mo o tingnan mo mga nasa paligid mo. Di ba minsan nagre-reklamo yung, praise God, magre-reklamo ka. Lord, ano ba naman to? Ba't ganito ko maglakad, sakang? Nakita mo yung isa, walang paa. Salamat po, Lord. Okay na yung maging sakang. Di ba? Kaysa naman. Ano ba naman to, Lord? Bike lang. Bike lang, ano? Nakita mo yung bike, nahulog sa kanal. Buti na lang hindi ako nag-bike, Lord. Praise God. Pasalamatan mo ng mga bagay. Praise the Lord. Amen? Kasi pag hindi ka marunong magpasalamat, alam mo kung bakit? Alam mo kung ano? Sabi niya ano? Minsan may mga sinagot na sa prayer mo, hindi mo pa napapansin. Pag hindi ka marunong magpasalamat. Amen? Hallelujah. Number three. Problem solver mindset. Di ba, maayos nila yan. Kasi patapos na ako eh. Okay lang yan. Okay lang. At least narinig nyo eh. Amen? Oh, 5 mindsets to. Grow mindset. Number 2, ano yun? Gratitude mindset. Number 3, problem solver mindset. Mahalaga ito. Kasi pag nagkaroon ka nito at natutunan mo to, imagine kahit may problema, masosolve ko to, kaya ko to. Pag may problema, hanapan agad ng solusyon. Mas mabilis ang usad pagka-action agad kesa puro stress o reklamo. Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya, be a problem solver. Nasa isip, may problema? Ang hanapin kagad, solusyon. Praise God. Naalala niyo yon? Kasi, yung favorite kong preaching about blessing of response, naalala niyo, is it number 3 ba yun? Sa ulo niya nababat, yung mga maraming beses na nakarinig sa akin yan. Praise the Lord. Na kung saan, ano yun? Blessings of response. Ano yun? Yung sa Matthew chapter 9 verse 18, na kung saan ay yung anak ng yung ruler, yung anak niya na kung saan namatay, tapos inilapit kay Jesus. My daughter has just died. Verse 18 ng Matthew 9. But come, put your hand on her and she will live. In-identify niya ang problem. Ano yun? Ang anak ko na babae ay patay na. But come, punta ka, put your hand on her. Ilagay mo, ipatong mo yung kamay sa kanya, and she will live, at mabubuhay siya. Birin mo, and identify niya, my daughter has just died. That's the problem, period. But come, put my hand on her, and she will live. Solusyon. Mas mahaba ang solusyon kaysa doon sa problema. At siya na rin nagbigay ng solusyon, ng resulta, and she will live. Anong nangyari? Nabuhay ba yun? Yes. Praise the Lord. Amen. Be a problem solver. Number 4, resilient mindset. Ano resilient? Matibay, matatag. Dapat talaga matutong maging matatag ang bawat isa. Hello, amen ba? Amen. Kasi pag hindi ka matatag, sa totoo lang, kita mo ang buhay ngayon. Abay, kahit na mayayaman, sumasakit ang ulo ngayon. Praise the Lord. Hello, amen? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dapat matibay ka, matatag ka. Lahat nagkakamali, nadadapa. Pero hindi lahat bumabangon. Matutunan na bumangon. Pag bumagsak, bumangon. Pag nagkasala, magsisi. Point mo na lang. Uy, hindi to kama. Pag nagkasala, magsisi. Huwag na huwag itago ang kasalanan. Ang kasalanan na itago, kapahamakan. Ang kailangan ng kasalanan, repentance. Pag nadapa, bangon. Pipiliin mo bang nakadapa ka lang? Or babangon ka ulit? Bangon na lang. Praise God. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Number 5 and last, abundance mindset. Abundance mindset. Kasi success mindset to, 5 success mindset. Oh, praise God. Resilient, dapat matibay, matatag ka.
Hindi ka naman talaga magtatagumpay at mapagpapala kung wala kang ganyang mindset eh. Yung bang konting problema, kahit nga malaking problema eh, solusyonan mo pa rin eh. Praise the Lord. Amen ba? Kaya nga dapat buhay ang pananampalataya eh. Amen? Ang pananampalatayang buhay. Ano kaya? Biruin mo, sinubukan si David ah. Ano yun? No, not David. Kasama na si David. Pero mas maganda yung kay Daniel. Anong ginawa kay Daniel ng hari? Inihagis saan? Sa lions? Sino ang kaharap niya? Kung ikaw kaya si Daniel, andyan pa kaya ang pananampalataya mo? Andyan ang leon, andito ka. Mahimig lahat. Sipin mo lang, alimbawa, lions din to. Alimbawa lang, Joey. Si Joey, leon. Ako, ayos eh. Ayos. Halimbawa nga lang eh. Halimbawa pa lang, mangangagat na eh. O, di ba? Halimbawa pa lang, mangangagat na eh. O, di ba? Ano sa palagay mo? Ano sa palagay mo? Pag magharap ka, andyan ang leon. O, tapos ikaw to. Buhay pa kaya ang pananampalataya mo? Kaya nga, is it 1 Corinthians o 2 Corinthians chapter 5 verse 7? We live by faith, not by sight. Kita mo, leon, andito ka. Andyan pa kaya ang faith mo? Mahirap sagutin yan. Sa totoo lang, mahirap sagutin yan. Pagdating naman ganong sitwasyon, no? Oh. Si David, sinong karap? Goliath eh. Andyan pa kaya ang faith mo? Kaya, we live by faith, not by sight. At pag ganon, magtatagumpay ka at mapagpapala ka. Praise God. Halimbawa, tinignan mo ang wallet mo, walang laman. Do you live by faith? Hindi doon sa nakikita mo. Praise God. Ganyan, Lord, maghihimala ka. Pera, labas. Wala, Lord eh. Doon na lang ako sa leon mo iharap. Hindi. Ibang klase. Live by faith. Pag ganun ka, hallelujah. Mapagpapala ka. Babangon tayo. Pero ang kailangan lang ay magtutulong-tulong. Kasi alam nyo, ang trabaho ko, tagapagturo. Pero ang mga anak kayo, ang aking tinuturo at babaliwalan nyo, pasok dito at labas dito, hindi tayo uusan. Kaya nga, ang talagang gusto ko rito, kasi naranasan na namin to 2 beses, 3 beses, praise God, ilan lang, pero biglang lumago, praise God, biglang dumami, nawala, pero eto, praise the Lord. Basta't totoo. Basta't buong puso. Subukan ko, nagsimula sa 2, nagsimula sa 4, naging 2, yung 12, iniwan kami, 12 natira, nasubukan ko yun. Ngayon, mas marami. Pero, pag hindi lahat, buong puso, mahirap yun. Bitin. Kaya nga, yung 6 na piece ay hahanapin ko talaga. At hahanapin din Lord yun. Alam din niya kung sino ang kanyang pagpapalain. Hello, palakpakan mo nga si Lord. Kaya nga, sige na. Kaya nga, sa abundance mindset ay huwag ka matakot magbigay. Matutong mag-invest. Sumubok ng bago. Hindi na uubos yung opportunities, pero hindi rin yan kusang lalapit sa'yo. Trabahuin mo. Hello, amen if you want abundance. Amen po ba? Subok na subok. Ngayon, praise the Lord, hallelujah. Ilang beses ko naranasan na kung saan nung mga nakaraan kami, naranasan namin na kung saan, hallelujah, hindi namin alam kung saan. May biglang May biglang, hallelujah, dumarating. May biglang dumarating. Sabi ko nga, pinatotoo ko ng Sunday rito, doon sa kwentuhan namin dito, sharing lang, nag-worship kami, nag-pray lang dito, sharing. Na kung saan, hallelujah, naghahanap ng lugar. Glory to God. Kaya nga hindi ako sa tao aasa, sa Diyos. Kaya may nag-chat sa akin, midnight. Kaya sarap kausap at ka-chat ang mga midnight friend ko. May midnight cabinet ako. Sabi niya, may lugar na kayo? Wala pa. Bakit? Pray ka kasi. Nagpe-pray kami. Siya na nagkusa. Sabi niya, sagot ko na. Tulungan pala kita. Ang word, tulungan kita sa pang-down mo. Pero mo, wala pang nahanap, may tutulong na sa pang-down. Sabi ko, grabe. Thank you, Lord. Ay, God bless you more. Kaya maghanap tayo ng lugar. Praise God, may pang-down na.
Di ko sasabihin, 2 tao yun eh. 2 tao yung nagsabi nun. Si Bong at saka si Joy. Sagot na nila yung pang-down. Glory to God. Hallelujah. Kaya hindi ako takot. Yan ang lagi kong sinabi. Hindi ako takot, iwan ng tao. Takot ko, iwan ako ng Diyos. Ang kailangan lang, nakasama, buo ang loob. Totoo. Asa kanya yung 6 na P. At walang sumagot. Kaya check mo. Kamusta ang pagsamba mo? Kamusta ang panalangin mo? Kamusta ang pagbabasa mo? Kamusta ang pakikinig mo sa tinig ng Diyos? Kamusta ang paglilingkod mo? Kamusta ang pagbibigay mo? Etong 6 na to, ang tanda ng totoong disipulo. Praise God. Hello. Amen ba yun? Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo nga si Lord. Mas malakas. Kailangan mong kumilos. Ang mindset mo ngayon, yan ang magdidikta ng buhay mo bukas. Kaya piliin mong lumaban, piliin mong umangat sa buhay. Amen? Amen? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, expectant po ako. At lagi kong prayer, Lord, ang anniversary to, this is the simplest anniversary celebration na gagawin natin ngayon dito sa EBCI. Ang prayer ko lang, Lord, bawat isa kumilos. Mag-i-invite ang bawat isa. Konting lugar lang po ang pupunuin natin sa anniversary. Maliit lang po ito. Siguro, 50 katao, puno. Tanong, magko-contribute ka ba sa pupuno ng a-attend ng anniversary? Hindi lang pang anniversary dapat magdire-diretso. Kaya nga i-disciple natin. Ang tanong, are you willing? Praise God. Sinong willing? At mag-i-invite. Yung maranasan, yung invitin mo, yung para maranasan niya yung buhay na walang hanggan. Amen ba? Taas mo nga ang kamay mo kung willing ka. Tandaan mo, ang hanap niya, it's not your ability, but your availability. Are you willing? Just raise your hands. Come on. Yes, Lord. Sabi mo, yes, Lord, I am willing. Yes, Lord, I am willing. Praise the Lord. Tumayo ang bawat isa. Huwag mo lang sabihin sa salita. Patunayan mo yan sa gawa. Amen po ba? Pero tatandaan nyo, praise God, hallelujah, ay 6 yun. Hindi pwedeng 5 lang. Hindi pwedeng 4 lang. Hindi pwedeng 3. Hindi pwedeng pipiliin mo. Dapat lahat yun. Amen? Including yung number 6. Pagbibigay. Praise God. Darating ng oras, kasi naka-attend ako ng anniversary ng isa kong kaibigan na pastor sa Paranaque. Sa Vikings ang celebration. Nangangarap din ako minsan, Vikings tayo, ang anniversary celebration natin. Praise God. Amen? Let's all buy bike. Hindi. Come on, just close your eyes. Kausapin mo si Lord. Makinig ka kay Lord. Siyang kausapin, Lord, I surrender everything unto you. Ikaw ang dapat. Kasi basa ni Lord ang puso mo. Basa ni Lord ang isip mo. Alam ni Lord ang lahat ng bagay. Ang hanap niya is your willingness. Not your ability, but your willingness. Tatandaan mo, yung ginawa ni Isaac, he became rich and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Why? Kasi he planted crops. Are you willing to plant? Ano yung tatanim mo? Pagsamba, pananalangin. Hallelujah. Pagbabasa, pakikinig, paglilingkod, pagbibigay. Tanim mo yan. Pagpapalain ka ng Diyos. Sabihin mo, kausapin mo si Lord. Nakikinig siya ngayon. Wala tayong maililihim ngayon. Alam ng Holy Spirit. Andito ang Holy Spirit. Alam ng Holy Spirit ang puso't isipan natin ngayon. Gawin mo lang totoo. Hallelujah. God is talking to you right now. He's an all-knowing God. Hallelujah. Sige. Bago tayo sumamba. Hallelujah.
Praise God. Thank you, Lord. Huwag mo isipin yung wala dito ngayon. Yung mga absent, huwag mo isipin. Ang isipin mo ngayon, ikaw. Are you willing? Kamusta ang pagsamba mo? Diyan mo simulan. Walang nare-revive nang hindi naayos ang pagsamba. Pati yung pananalangin. Kaya bumababa response mo kasi apektado ang pagsamba at pananalangin mo. Pati yung pagbabasa mo. Parang parusa sa'yo. Ay di lalo na yung pakikinig sa tinig ng Diyos. Lalong apektado kung hindi ayos ang pagsamba at pananalangin, pagbabasa at pakikinig. Mabigat sa kalooban ng maglingkod. Eh lalong pinakapektado ang pagbibigay mo kung yung pagsamba mo, pananalangin, pakikinig at pagbabasa at paglilingkod. Mahirap ibigay. Hallelujah. Holy Spirit, take full control right now. Kilala mo kami. Pinaubaya po namin lahat ng bagay. Banal na Espiritu, pati yung mga nasa online, Lord, abutin mo po, Panginoon. Hallelujah. Ikaw po, O Diyos, siyang kumilos. Glory to God. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days held in your hand, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence.
Hallelujah. Yes, Lord. We are responding unto you right now. We give our lives unto you. Mold us, Lord God. Guide us. Lead us, Lord, so that you can use us, Lord, for your glory. Thank you, Lord God. Hallelujah. Every one of us, Lord, hallelujah, kailangan ng guidance, kailangan ng empowerment, Panginoon. Kailangan ng revival, O Lord God. In the name of Jesus, Holy Spirit, pakialaman mo po ang buhay namin. Yung 6 po, Panginoon, pananalangin, ang pagsamba, pananalangin, pagbabasa, pakikinig, paglilingkod, pagbibigay. Lord, I pray na bawat isang nandito, pati yung mga nasa online, Panginoon, na handang itanim ang lahat ng ito, Panginoon. Gawin ng buong puso, O Diyos. Hallelujah. And truly, Lord, may experience namin. Hallelujah. Ang verse 13 ng Genesis 26. The man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Hindi kami lugi na sumunod sa iyo. Hindi kami lugi na sumamba sa iyo. Hindi kami lugi na manalangin sa iyo. Hindi kami lugi na magbasa ng iyong salita. Hindi kami lugi na makinig ng iyong salita, ng iyong boses. Hindi kami lugi na maglingkod. Hindi kami lugi na magbigay. Everything, Lord. Salamat po, Amang Banal. Pagtibayin mo po ang bawat isa sa oras na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Take your seats.